afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Celeste Tower, sa may Prisma Residences, Pasig, Bagong Ilog, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Rostan sa Shangri-La Plaza sa may EDSA corner ng Show Boulevard, Wakwak Green Hills po yan. Okay, Wakwak Green Hills, Mandaluyong. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Yan, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Dahil natin ng SK, makomply mo na yung isang requirement. Yes. But you still have to meet the other requirement. Okay. Kapag nasa yung apat na yun, qualified ka na po, pwede ka mag-apply, and if the appointing authority would want to hire you, then pwede kang ma-hire at pabigyan ng permanent item sa gobyerno. Okay. So, bago na-implement ito, masakot ba nitong policy na to, yung mga dating FA sa ganyan, so kinonsider po natin yung effectivity ng batas, no, na nag-provide. Gusto ko nga po linawin na ito po ay hindi po Civil Service Commission grant, ano? Ito po ay pinag-utos ng batas na ini-implement lamang po ng Civil Service Commission. At ito po ay nakapaloob sa Republic Act 1176A na nag-took effect po last June 1, 2022. Kaya po ang ay yung mga nagsilbi ng to 2022 and onwards. And those who served in that capacity after 2022 covered po siya. So maliwanag po, 2018-2022 yun po yung initial batch, and after that tuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon. Okay, so yung before 2018 wala na yun? No? Wala po, kasi wala pa po batas nun eh. Oo. Wala pa po batas nun. Okay, malinaw. Sir, ano ba yung, meron din tinatawag na barangay official eligibility. Ano yung pinagkakita nito, sir, sa SK official eligibility? Bago po muna sabihin yung pinagkakita, pareho muna. Sige, sir. Pareho po silang equivalent sa first level eligibility. So, ibig sabihin, ang katumbas po nito ay sub-professional eligibility na ginagamit natin sa mga first level positions. At ang mga first level positions na ito po yung kinakakulauban ng mga clerical positions, mga trade positions, mga crafts positions, no? Yung mga engineering assistant, yung mga clerical na hindi na kailangan ng college graduate as educational requirement. At most po dyan, yung ibang educational requirement dyan, ang pinakamataas ng second year na. Yung iba, high school graduate din sila. Ang first level na po yan, yun po yung pagkakapareho nila. Ngayon yung barangay eligibility na pinatang mo, Michael. Yes, sir. Ito naman po yung eligibility na binibigay natin sa mga opisyalis ng barangay, hindi yung Sangguniana, yung mismo barangay. Kinakakalauban, binibigyan din po sila ng karampatang first level eligibility sa ayon naman po sa local government code. At ito pong SK chairman, yung SK chairman po, doon po siya papasok eh. Kung makomply niya yung requirement doon, ang maibibigay sa kanyang eligibility ay yung sa barangay official eligibility. Hindi po siya sakop dito sa SK eligibility. Okay. Kasi yung ating pong SK chairman ay umuupo bilang ex-officio member ng barangay council. Kaya yung eligibility na binibigay sa mga members ng barangay, yun po ang inaapatayan niya para makakuha siya ng equivalent civil service eligibility.
Okay. Sir, bigyan daan natin yung mga mensahe po at mga reaction po dito sa ating pinag-uusapan. Meron pong nag-comment dito, may nagsasabi po Sige na po. hindi patas ang pagbibigay ng automatic eligibility dahil karamihan sa SK officials ay bata pa at nagsisimula pa lang matuto ng pamahalaan. Ang iba ay nagsasabing dapat daw po ay dumaan pa rin sa civil service exam para daw po patas. Ano po yung tugunan si SK dito, sir? Well, naiintindihan mo namin saan ang gagaling yung kanyang mga sentimiento, pero sana po intindihin din po nila ang Civil Service Commission. Kami po ay nag-i-implement lamang ng batas. No? Again, ulitin ko, this is not a grant that was initiated by the Civil Service Commission. This grant is pursuant to Republic Act 11768. Grab po sa may Celeste. Celeste, grab po. The pick up. Pick up, sir. To give members or officials of SK the corresponding eligibility at kaya po ito natin ginawa. Ito, sir. Hindi sa kung ano pa ba, kundi mag-implement lang po talaga ng batas yan. Okay. Sir Ariel, ito, mas dapat daw bigyan ng eligibility ang mga job order workers o contractual na ilang taon nang nagsaservisyo sa gobyerno. Ano po ang pananaw dito, sir, ng SK? Kung may batas po, magbibigay sila ng parehong eligibility, bakit hindi po? Katalima po kami dyan. Pero wala pong batas eh. Dito na tayo. Kaya po ang civil service, maganda naman po yung performance nila. Kung kumuha sila ng exam, hindi sila umabot sa passing grade na 80. No? Pwede mo silang bigyan ng additional score na maximum of 10 points for purposes of making them pass or reach the passing score. Kaya kung halimbawa, ang score nila sa exam ay 70 plus 10, hindi magiging 80 o papasa na sila. Kung halimbawa naman, ang score nila ay 75, yung additional points nila ay 5 points. That will make them pass the exam. Sa ngayon po, yun lang po ang pwede namin gawin. Hindi po pwedeng automatic na bibigyan namin sila ng eligibility kasi po ang eligibility ay legislative grant. Hindi po pwedeng ibigay po yan ng walang batas. No? So, dahil walang batas, the only way to get it is really by passing the civil service examination. Opo. Ito, sir, tanong ni Troy P. May age limit po ba ang pagkuha ng civil service? Opo, 18 years old na taas. So, actually, kahit wala kang natapos, no? Kahit wala kang education at attainment, basta 18 ka na, mataas, pwede ka po kumuha ng civil service exam. Okay. And for as long as you feel, you can pass. Okay. 18 Oo, pataas. pwede po yun. Walang max limit. 18 Ganyan, pataas. lahat. Okay. Wala po. Wala. Ang inilagay lang po yun talagang yung minimum age na required para makakuha ng exam. So 18 pataas, pwede ka na mag-exam. Yes. Sir, standby lang kay Sir Ariel. Meron pa po mga questions na pumapasok dito about civil service exam in general, sir. Pero sana masagot niyo po, sir. Magbabalik po ang programa, sir. Standby lang kayo, sir. Magbabalik po ang Pasado o Servisyo. Michael Denizo para sa Pasado Servisyo sa DDD-CSO. PPMM, Radyo Makulun, sa isenda ng pamalita sa Pilipinas. Alam mo, Emeryan Doktora hindi na dapat telepono alarm clock. Bumalik na tayo sa dating alarm clock. Kasi iba gusto na naririnig at ginaya rin ng alarm clock. Ng telepono, mali yun. Tama, balik natin yung alarm. Maliliit na alarm clock po. Nauho yun eh. Tama. Tama. Noong araw, nag-drive tayo sa tilaok ng manok. Pero wala na kasi manok. Lechon manok na ngayon. Matanong nga natin si Doktora, ano ka daming beses dapat maglagay ng eye drop? Iba-iba po tayo ng requirements. So, kunyari, tayo po medyo mas may edad ng konti. Yung hindi na ho... Emer, makinig ka. Mas madali ho matuyo yung ears natin. Kailangan nung mas madalas. Wala naman po overdose yan. Wala po overdose yan. Wala. Kasi, wala pong steroids. Ano lang po,
mata. Napansin ko, doktora, pag malamig, ito, kagaya itong nakalipas na linggo, parang masyadong nagdadry ang mata ko dito. Opo, iba po malamig kasi ang skin ng studio, di ba? Dapat lotion, naglalagay ng moisture. Hindi mata. Pagka malamig, pagka low humidity, matapat po kayo sa aircon, sa electric fan, yun po yung madaling makatuyo ng mata. Ang ano, nililuplicate yun. Pinapatakan. Every hour, gano'n? Every 2 hours? Siguro you can start, ako I ask my patient to start at 3 times a day. And 3 times a day, tapos makaramdam nyo after 1 hour lang ng isa, siguro yung kondisyon mo sa balik mo, parang pikit ka na ng pikit, pwede ka pang maglagay. So kaya kung alam nyo, kunyari kayo, dahil sa tubyo, alam sa tubyo, lalakas mo kayo. Continue for 900 meters, Kailangan, then bago keep kayo right and pasok, full magbigay condition. na rin kayo ng Opo. And then you can add another again after the end of the program or during the break. Very good. Tapos may supply na dyan, partner Ricky. Ay, dadating, parang yung background ni doktora, gano'n, galing sa buwan. Dadating. Sa buwan. So doktora, siyempre, dahil sa pediatrics, di ba, kailangan tinitingnan natin at maaga yung mata ng mga bata. Correct po, correct. As early as what age? Well, kung ako ang tatanungin, gusto ko pa 6 months. Kaya lang, kung 6 months? Nakakasunod naman ng 6 months yun, ma'am. Opo, hindi ho kailangang marunong magbasa ang pasyente para ma-determine namin kailangan niya ng salamin o kung may iba siyang problema sa mata. Ang hindi lang niya magagawa ay pumili ng lens. Diba? So, ang gagawin, ang mangyayari, kami ang pipili for the patient based on our experience or collective experience ng mga dalubhasa. Kaya mo sa doktora, yung 6 months, pag sinilik mo mata, alam mo na, konting grade sa Opo, kailangan. malalaman po namin kung may grado. Pero ma'am, susutin yan ng ilang taon, hindi naman pwede. Depende po, hindi ko naman lahat ng grado ang kailangan salaminan agad. Pero what is the earliest time na pwedeng magsalamin yung bata? One week, may kailangan siyang salaminan. Pero usually around 6 months po, pinagsasalamin namin kung kailangan. Usually po yung mga matataas ng grado. Opo. Siguro merong ban. Di ba? Para mag-stay. Opo. O kaya pala minsan, parang binabasa ko, yung mother nagre-reklamo, parang hindi siya matingnan. Yung bata, tama ba yun? Opo. Ay, Is that an pala. indication? Oo, parang akala nila minsan, basta hindi yung sak, i-respond. Yung pala, hindi lang nakakita, no? Nakakaawa kasi minsan, grado lang pala, and then, yun lang pala ang solusyon, tapos biglang nakangiti, nakatingin na sa inyo, gano'n. Eh, hindi ho Kasi kasi nagtanong, magkakaroon ng apo ito si Emel, kaya nagtatanong eh. hindi mo marunong magreklamo ang bata, eh. Hindi pa kapag-reklamo, ano Emel? Hindi nagsasabi yung mga bata. Correct. Hindi nagsasabi yung mga bata. Ayun. Bakit ang talino ni Randy Santiago hindi naman nakakabata? Yung kay Randy po, aksidente po yata yung hospital. Kwento mo Emel, kwento mo kay doktora, alam ka ng kwento. Nahulog daw sa balon. Dahil may talaga. Alam mo, bata pa lang yun, nangahapon. Hindi, hindi tatanong doktora. Sa batch namin si Randy, kaklase namin. Pero nung bata, hindi naman nagsishake. Wow. Grade school to high school, no? Nung entertainer, hindi na nag-shake. Oo. Yeah. Ang yan ang nagdagdala ng sampatusap na biyaya. Lakas ng mga Pero, kalahating bata ang laki ng kita. kita mo yung PBA, doktora, sa tama na attendance lang na si Randy Santiago nung linggo. Para umakit ang attendance. Wala. Kawawa na ba? Anyway, doktora, your final words for our televiewers, may nakikinig sa atin sa Europe, sa mga Pilipino, nasa Facebook Live ng DCRH News, sa YouTube,
Doktora, nasa iyo opportunity. Okay, para ho natin maiwasan ang digital strain o pagkapagod ng mata dahil sa paggamit ng ating mga gadgets at computer, gawin ho natin ugali ang every 20-30 minutes, ilalayo ang paningin dun sa gadget, titingin sa dali, tingin sa malayo, o kaya ikukurap, o kaya magpapatak ng lustika para kagaya ng refresh, para ho makaginhawa sa mata. Kung pwede mo, huwag mo masyadong magtatagal sa computer. Marami yung ibang pwede sa buhay. Kesa sa computer lang. Mas maganda po ang ating pakikipag-usap sa ibang tao sa labas at saka yung pag-appreciate ng nature sa labas, lalo na pagpamaliwanag ang araw. Pagka po meron tayong sunlight sa ating katawan, pati vitamin D, di po ba, Ma'am Connie? Yes. Oo. Vitamin D. Correct. Okay? Marami na. At naman ninyo kung saan si Doktora sa PGH. Magaling na hospital. Kasi kasama si Doktora, si Dr. Gap Tigas. Opo. Continue straight to this traffic Doktora, light. pag nire-refer kami ni Emma, si Dr. Gap, talagang tinutulungan niya. Opo. Siyempre, pumila kasi napakaraming humingi ng tulong. Yan, at saludo kami sa inyo, Doktora, sa inyo sa PGH, si Dr. Gap Tigas. At huwag ka sana magsawa, magbigay ng pangganda ng mata dito sa PGH kayo. Anytime po. Basta po. Sure ng eligibility na makukuha nyo sa civil service eligibility Continue straight to this verification. traffic Online po light. yun. I-capture nyo lang yung eligibility nyo. Yung screen capture na yun o photocopy nun, pwede nyo nang ipag-support sa inyong application to prove that you are an eligible. So, pinadali na po kasi yung requirement. Continue straight to this Kaya traffic po, light. kaya po, hindi na po natin kailangan yung iba pong mga requirements na nire-require po natin. Hindi kaya napeke, sir? Baka mapeke. Madali naman po kasi ma-verify na yung records natin. Alright. Sabi ko nga, kasi meron nga kami yung sinasabi ko, Civil Service Eligibility Verification System. Pupunta ka lang sa website namin, you go to CSEPS, tapos sa CSEPS, i-search mo yung pangalan mo. Kung eligible ka, lalabas po yung pangalan mo doon. Pwede mo lang i-capture yun. And that is already proof of your eligibility. Tatanggapin po yun ng kahit anong ahensya ng gobyerno to prove that you are eligible. Okay na po yun, tinatanggap na po yun. Ako, Sir Ariel, thank you so much po for generously answering our questions, sir. Maraming salamat po sa oras niyo. Maraming salamat din sa pagkakataon makapagpaliwanag at mabuhay ko kayo. Apo, yan po si Ariel Ronquillo, ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission. Ayun, no? Sabi ni Xiang Ding, yung mga walang civil service eligibility na nakapapasok sa gobyerno, kadalasan ay meron silang MBA. Ano ba yung MBA? Sabi niya, may backer ako. Si Dominic Crisologo, mga magagandang ugali ng mga empleyado sa gobyerno, hindi nagtatrabaho kung walang madulas. Pakitanong daw, if walang backer, paano ba kapasok? Yun nga no? Pero, ang sa usapan ko kanina, sa NBI din, halimbawa, dito sa CFC, okay, open naman sila for suggestions, binabantayan din nila ang mga government worker para ho, ay Continue straight to bawal the yung first traffic matungin, light. bawal yung Then, in 100 bawal yung meters, supladang keep right suplado sa mga government services. Diba ho? Parang yun na nga yung kadalasan natin. Kunyari, mag-a-apply tayo sa LTO, mag-a-apply sa NBI. Minsan napapahirapan tayo at ang susungin ng mga ng mga empleyado, no? So, yeah, ina-assure naman daw nila, sabi sa mga nakausap natin kanina, para maiwasan yung mga ganitong ugali ng mga government employees. Yun, kumakaway si Marcy Mello. Magandang hapon daw. Pasadong serbisyo, pasado. Si Liam, sabi niya, civil service, they're serving the public, therefore they're public servants, living off our tax money. Pero madali sa kanila, kung umasta ay Harit Reyna with their perceived authority. Merry Christmas, Vladimir De Leon. Hello guys, pa rin si
si Amadeus Andre Perez. Hello, hello, Amadeus Andre Perez. Si Irex Riogali, how much po ang fee to take the CS exam? Magkano nga ba? 500? Alam ko eh. Pero check po natin ha. Sorry, hindi ako sure. Si Tianxi, I don't... Fair pa rin. Usually, kasi ngayon, yung mga nasa SK position, ligwak. Unfair daw yung automatic eligibility sa mga SK official. Sabi ni... wait lang. Si Gemini 1984, kaya lang karamihan sa mga SK ay mga out-of-school youth. Si ENM, dito po sa aming magna cum laude ang SK chairman. Paano po yung mga konsihal ng barangay at naka-3-term eligible na din ba sila? Oo daw, eligible na po sila. Ang mga SK officials po from 2018 onwards ay automatic na meron na silang civil service eligibility at pwede nang mag-apply sa anumang posisyon sa gobyerno at pa-regular sila. Yun nga lang, ang daming criticism na na unfair daw ito, unfair daw. In 100 meters, Usually keep kasi right. dati, ang mga may automatic eligibility ay mga honor students. Ano ho? Ngayon, basta makapasok ka sa SK, daw ay automatic na eligible na. Hindi na ho, Vitalina ho, thank you for listening, still watching and listening Pasado Servisyo. Good evening daw. Good afternoon pa, mamaya-maya. Si Julio Cesar Kagaanan, kasi kapag tinanggap kasi siyang anim ay matatanggal. Paawa daw ako sa kanila at may mga pamilya. Ano? Si Lady Eds, unfair naman sa amin yung mga naging SK before 2018. O yung mga kapamilya, next Saturday October 18, magkita-kita po tayo sa Kapamilya Ligtas Expo ng DZMM. Ito po ay bilang paghahanda sa mga sakuna. Pwede po dyan ang paghahanda sa lindol, sa sunog, sa bagyo, sa baha. Abay, maganda po yung lagi tayong handa. Hanggang 300 katao po ang pwede makapasok sa venue sa Amoranto Sports Complex. Mula alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katuwang po sa proyektong ito ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. May council, kalong-kalo po tayo dyan, pero dahil bawal po ang disposable sa QC, ay kayo po ay magdala po ng mga sariling human, utensils at bowl. Ito po ay eksklusibo lang kaso po sa mga taga-QC, kaya po sa mga residente po ng QC ay samantalahin po natin ito. Magkita-kita po tayo next Saturday, October 18. Thank you so much po for listening or watching Pasado Servisyo. Salamat po sa pagtutok. Ako po ulit si Michael Belizo. Hanggang sa susunod po, ang susunod na programa ay TV Patrol Weekend. Bye-bye. Make a left U-turn to stay on Internal Avenue. Para sa Pasado Servisyo sa DZMM. Basta AM DZMM. Turn left and continue on the same road. Then turn left and continue on the same road. DZMM. Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang In 20 pamasahe meters, mo. keep right at the front. Then Makakatanggap make ka a pa ng slight right. regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Enter Istreta Garden at DZMM Teleradio. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakasaya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. The DZMM. In 70 meters, turn left onto Internal Avenue. Teleradio. Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V. Coach V. Vanessa Antonio sa Mom Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM
Teleradyo. Love Connect. Pag-ibig. Sinabi ko naman sa'yo, ikaw lang sapat na para sa akin. Tagumpay. Ang tagal nating pinagdasal to, Henry. Sa wakas binigay na sa atin. At mga kwentong no filter. May kasama kang makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM. Sige po, pwede na yun. Sige po. Yan, so may drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood ng sa muli. God bless. Paalam po muna, pansamantala. Starbucks. Hello po, good afternoon po. In 80 meters, arrive at your destination. Yung internet ko, naglulo ko po. Okay. Arriving in 8 minutes at 5:24 p.m. This route is toll-free. In 100 meters, turn right onto St. Francis Street. Yung pamamahagi ng serbisyong medikal ng mga taga-Manay District Hospital. Yun nga lang, ang ilang mga pasyente ay nasa ilalim ng mga tent, lantad, sa papalit-palit na panahon. Ang Manay District Hospital ang nag-iisang ospital sa bayan na malapit sa episentro ng dalawang pagkasunod na lindol nitong Biyernes. Hindi pa tiyak kung muli pa itong mapapakinabangan. Mahahabang bitak at nagsagsakan ng mga slab o tipak ng simento ang makikita sa loob at labas ng ospital ngayon. Dahilan, para sa ilalim na muna ng mga tent sumilong ang ilang pasyente. Ilan sa mga pasyente rito sinugod dahil sa epekto ng lindol. Gaya ng isang matanda na nabagsakan ng debris at isa pang babae na pinagtulungang buhatin matapos Mas mabilis siya dito sa malaking kabila. hamon ngayon ang Kaysa kinakaharap ng dito. ospital, hindi lang sa istrukturang masisilungan, kundi maging sa supply ng tubig at kuryente. Yung water, yun ang mahirap. Ang problema lang talaga yung yung toilet. No? So mahirap sila. Lako na ng mga patient. Yun kasi walang ano dyan. Here and there. Walang guard kasi dyan. Walang Kung saan lang available po na In area. 100 meters, Safe enter source of Lourdes water Drive. for us. And then food. And then electricity Hindi, po. gumagalaw sa And show then safe kanina, no? structure po Kasi dito talaga. ako Kasi dumaan. here we are exposed to the Oh. elements 40 meters, po turn from right. the mga stray animals, stay from the heat, and then paminsan nag-aulan din po. So that's very hard for us. Mismo si DPWH Secretary Vince Dizon na ang nagsabi na hindi na maaaring meters, maggamit turn ng right ospital. at the traffic light. Kaya kailangan talagang pagtulungan ang iba-ibang ahensya para masigurong hindi mapuputol ang pagbibigay ng serbisyong medikal o sa publiko. It's heavily damaged structure, so we cannot use them first.
In 60 meters, turn right at the traffic light. Gawa ang kailangan gawin dito. We're going to augment their food requirements. So we're all set pagdating sa pagkain. Sa ilalim din ng mga tents at palipas ng magdamag ang mga In pasyente 30 ng meters, Davao turn Oriental right at the Provincial traffic light. Medical Center. Ramdam pa sa boses ni Elvira ang takot nang lumanig ang lindol kahapon. Dalawa na lang sila ng kanyang ina na naiwan sa third floor noon. Lahat na sila nakalabas kasi hindi ko naman siya kayang buhatin. Sabi ko, hindi naman makalabas. Sabi ko na lang, Continue dito for na lang 800 meters, then turn right Sabi onto ko Hyde ano, Street. sabi, pero ako bahala na lang. Sabi niya, bahala na lang. Sa Davao del Norte naman, takot ang mga pasyente na bumalik sa loob ng mga ospital matapos ang lindol. Nagpuprovide kami ng mga tent para doon sa labas. Continue straight at this traffic light. Sila. Tulungan. Ayon sa gobernador, pinag-isali rin sa probinsya ang Continue for sabi 600 meters, then Base sa turn right report ng onto Hyde Street. NCRRMC as of 6 a.m., higit 700 na iulat ng aftershock at umit ang magnitude 7.4 na lindol. Pero nilinaw ng PIVO na ang magnitude 6.8 na lindol na tumama alas 7 ng gabi ng Miyerkules ay hindi aftershock, kundi isang sudden earthquake. Ito ay ang pagkakaroon ng main shock sa halos parehong lugar pero may bahagyang pagkakaiba sa magnitude. Nangyayari ang doppler earthquake kapag labis ang stress sa mga fault o trench na nagre-resulta sa pagkakasunod na pagyanig. They usually occur when a fault or our earthquake generator is quite complicated. But it's a trigger of sequence of earthquake events. So yun po yung very common along for the Philippines. Nangyari po yan sa Philippine trend. So again, same source, same area, and closely timed sila. Then, pasado alas 3 naman ng hapon kanina ay naramdaman ulit ang isa pang pagyanig dito at may lakas nga yan ng 4.3 magnitude. Samantalang sinabi naman ni Secretary Vince Dizon na sa kabila ng mga pagyanig ay nadadaanan pa naman ang mga major roads dito sa Davao Oriental, bagamat may mga ilang maliliit na kalsada papunta sa ilang barangay na apektado ng landslides. Kanina rin ay kinumpirma mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Dayang-Irang na nagdeklara na siya ng state of calamity dito sa probinsya. Ito ay para nga mas mapabilis ang tugon sa hamon ng lindol. Zen. Rafael, paano lang yung mga medyo seryoso ang kondisyon, baka may kailangan ng surgery, ano yung gagawin ng ospital para doon sa mga ganong kaso? Dito sa Manay District Hospital, talagang out of the question na yung mga ganyang klase ng medical needs, no, yung mga kailangang manganak at yung kailangang operahan. Kaya kung sila ay pupunta dito, may naka-standby na ambulansya para i-refer sila doon sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Yan ay mga 1 oras pa ang layo dito. Kaya ang abiso nga nila, kung kayo ay may nararamdaman, no, at nararamdaman ninyo na kailangan ninyo ng seryosong medical attention, agad kayo magpunta at magpa-refer dahil handa naman silang tulungan ng mga ito na ma-transfer doon sa sa ospital na mas kaya tugunan ang kanilang medical needs. Jen. At Ra, sabi mo nga nagkaroon ng aftershock. Gaano kadalas o kalalakas pa yung mga nararanasan nyo ngayon? Sa ngayon, Jen, ang ating naramdaman lang talaga itong 4.3. Hindi naman sa ganun kalakasan dahil sabi na nga rin ng PBOX, no, na yung mga magnitude 5 or below 5 ay hindi naman talaga nakapagtatala ng malaking pinsala. Madalas ay hindi rin naman nararamdaman. Nararamdaman mo rin, no, na may konting uga o minsan nga ang pakiramdam nun ay parang pumupulo yung lupa. Pero kahit na 4.3 yan, sabi pa rin naman ng mga opisyal ay hindi pa rin dapat maging kampante yung mga residente at nakikita naman natin yun sa kanila, no, dahil ang sabi nga ng ilan, parang sila ay natotrauma at hindi nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil nga napaka-unpredictable talaga at hindi mo alam kung kailan muling gagalaw ang lupa pag lindol ang pinag-uusapan. Yes. Maraming salamat at mag-ingat kayo, Rafael Bosano. Babala po sa publiko, huwag gumamit ng delikadong black cigarette o tinatawag na suklaw. Isinugod
sa ospital ang magkapatid na lalaki matapos mangisay at mawalan ng malay sa kalsada sa Sampaloc, Maynila. Base sa investigasyon, gumamit umano ang magkapatid ng tuklaw na may halong cannabis o marijuana at iba pang kemikal na delikado sa katawan ng tao. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzan. Tila tatawid lang sa kalsada ang lalaking ito sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard, Sampaloc, Maynila, pasado alas 2 ng hapon nung Martes. Nang biglang napadapa at tila nawala ng malay. Lumapit ang lalaking nakaputing t-shirt na mukhang ginigising at pinatatayo ang lalaki. Pero ilang saglit pa, napaatras ang lalaki na nakaputing t-shirt. Tila naghina at natumba gaya ng unang lalaki. Nagawa nitong makatayo ulit at sinundayan ng sunod-sunod na suntok ang nakaitim na lalaki hanggang sa nagpaikot-ikot siya sa gitna ng kalsada. Makalipas ang higit kalahating oras, dumating ang ambulansya at dinala ang dalawa sa ospital. Sa impormasyon ng Manila Police District, magkapatid ang dalawa na edad 17 at 19 anyos na gumamit ng tinatawag na tuklaw. Nag-take sila nung tinatawag nating black cigarette o mas kilala sa tawag na tuklaw. Kung saan meron po itong suspect na nagkakaroon sila dito ng tinatawag nating mga tissue. Yung isa, yung matay nakatirik. Nakakatakot eh. No? Nakakaano dahil yung tissue, syempre bilang first responder, we thought na baka sa puso. Bago ang insidente, nahagip sa CCTV na tila nag-pot session muna ang magkapatid kasama ang dalawa pang lalaki sa gilid ng isang convenience store. Ayon sa PIDEA, bago lang sa bansa ang black cigarette na binibenta sa black market mula sa ilang bansa sa Southeast Asia. Kung titignan lang kasi natin yung nicotine content niya, mataas compared dun sa regular tobacco. However, ang nagkakos ng tissue doon sa mga kabataan is the synthetic cannabinoid. Mas matindi pa umano ang epekto ng black cigarette kumpara sa cannabis o marijuana. In other countries, there were reported deaths of some individuals who induced this kind of chemical. Maaari paharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sinumang mahuhuling nagbebenta ng black cigarette. Samantala, nakalabas na ng ospital ang magkapatid ayon sa PNP. Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang kanilang panig, pero ayon sa barangay, lumipat na ng tirahan ang magkapatid. Jesse Cruzan, ABS-CBN News. Posibleng mabawi pa ng gobyerno ang nampas 20 bilyong pisong nakuling umano mula sa mga anomalyang flood control project. Ayon yan kay Senate President Pro Tempore at dating Blue Ribbon Committee Chairman Pansilo Lacson. Nagtatagsa ng formula para agad mabawi ang ninakaw na pondo. Samantala, inibok ng mga mambabatas ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang ilang bahagi ng kanilang pagdidig. Nagpapatrol, so manahan. Ilang araw matapos maghain ng kanyang resignation letter bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon, inilatag ngayon ni Senator Pansilo Lacson ang kanyang formula sa restitution at retribution o kalkulasyon para sa pagbabalik ng pera ng mga nagnakaw sa flood control projects kapalit ng mas magaan na sentensya. Ito ay para mabawi ang aabot sa 26 billion pesos. Kapag imbestiga, nakapag-bargaining sila agreement sa gobyerno at nagsoli man lang sila ng, sabihin na natin 80% ng kanilang loot in exchange for shorter or short-term jail term. Agad-agad 80% of 33 billion na napunta sa gold project. Easily that at least 26 billion pesos. Yun naman re-recover natin sa mga nakulimbat nila. Pero wala pa rin compromise kasi ang pag-usapan natin dito, restitution plus retribution. Hindi naman pwedeng restitution lang, libre na sila. Napaka-unfair naman yon. Mahalaga din anyang habulin ang mga insurance companies na nagbabayad o sumasagot sakaling masira o substandard ang proyekto. Samantala, naniniwala naman si House Infracom Co-Chair Terry Ridon na dapat buksan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ibang bahagi ng pagdinig nito sa publiko. For example, itong pagbabasa
ng isang affidavit na magiging public document naman anyway, na talagang nabed In na 100 meters, turn mga left, then abogado, you will arrive at your nabed na mismo destination. na ICI, kasi meron naman sila initial na kopya siguro. Ito po affidavit na ito. Dito dapat yung pagbabasa ng In 80 affidavit na meters, ito at turn siguro yung left. ilang mga tanong ng mga miyembro ng komisyon, eh dapat pwede yung payagan na ikasa under open public display. Pwede naman anyang hindi na isa publiko ang nasa executive session, pero dapat malinaw ang saklaw nito. Sa pahayag ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, bagamat independent ang ICI, hindi naman ibig sabihin nito na magsusunod na sila sa kanilang hearing. Idiniin din ni De Lima na mahalagang maging bukas ang pagdinig para maibsan ang pangamba ng publiko para sa anumang cover-up o whitewash. Sabi ni Redon, isusumite nila kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga dokumento, impormasyon, pati na rin ang transcript ng kanilang naging pagdinig. Mismong si Remulla na ang nagsabi na umaasa silang makakapagsumite sila ng kaso sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan, kaugnay sa issue. Samtala, sinagot naman ng Presidential Communications Office ang kanilang infrastructure project sa Bukidnon. Sinwestiyon ni Gatchalian ang proyekto ng PCO sa DPWH noong 2019 para sa Government Communication Academy sa ilalim ng Administrasyong Duterte na nagkakahalaga ng nasa 45.7 billion pesos ang Phase 2. Ayon kay Gatchalian, inilista ang kaparehong proyekto ng COA noong 2020 to 2023, pero magkaiba ang presyo sa 79 billion pesos. Kinwestiyon din ni Gatchalian kung bakit may communications office ang PCO sa Bukidnon. Kinatigan naman ni PCO Secretary Dave Gomez ang obserbasyon ni Gatchalian na hindi dapat pumasok sa naturang proyekto ang ahensya noong nakaraang administrasyon. Job Manahan, ABS-CBN News. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.